Malamig ang hangin na sumalubong kay Daniel paglabas niya ng hotel na tinutuluyan dito sa US. Madilim ang buong paligid dahil sa fog, kahit tanghaling tapat. May suot naman siyang jacket at hoodie, pero tila ba hindi pa rin iyon sapat. Patungo siya ngayon kay Dr. Smith, na siyang surgeon na nakilala niya sa social media. May sarili itong malaking clinic dito sa ibang bansa, pero tulad niya ay Pinoy din. Binasa niya ang article about Dr. Smith, at maganda lahat ng results ng mga naging pasyente nito, katulad ng kanyang kondisyon sa muka. At umaasa siyang magiging successful ang gagawing operasyon sa kanya. Sa araw na yun, ay sumalang na si Daniel sa test, kung kakayanin ba niya ang plastic surgery, o kung wala ba siyang kahit na anong allergy sa mga gamot na kailangang ilapat sa kanyang katawan sa oras ng operasyon. At pagkatapos ng lahat ng prosesong yun, sakang schedule niya. At pinipigilan niya ang sariling tawagan ng asawa pag-uwi niya ng tinutuluyang hotel. Dahil baka naisin niyang umuwi sa Pilipinas at hindi na ituloy ang pagpapa-opera. Kailangan niyang gawin to para hindi masayang ang araw na ginugol niya rito. Miss na kita, love. Habang si Patricia naman ay kinakausap naman ang larawan ni Daniel. Hindi niya rin nais abalahin ng asawa sa malayo dahil mahalaga sa kanyang magawa nito kaagad ang bagay na dahilan ng pagkakahiwalay nila pansamantala. Kaya tiis-tiis munang hindi ito makausap. Inabala na lamang niya ang sarili. Naroong naglinis ng silid nilang mag-asawa, or minsan ay tumutulong kay Nanay Martha sa gawaing bahay kapag wala siyang magawa. Kapag naman bored sa loob ng bahay, ay dumadalaw siya sa mga kaibigan, na minsan na lang niya makabonding dahil kapwa na may trabaho. Si Kathy ay katuwang ng ama sa business, at si Joyce naman ay sa shop ng ina nito. Hanggang sa hindi niya na namamalayan ang paglipas ng araw, linggo at buwan. Madalas kasama niya ang ina sa Obigaini at sa pamimili ng mga gamit ni baby, lalo na at nasa 8 buwan na ang kanyang tiyan. At saktong nasa 5 buwan naman si Daniel sa ibang bansa. Hindi pa sila nakapag-usap nito, pero alam niyang sa mga sandaling yun, ay kaunting panahon na lang ang ilalagi ni Daniel sa ibang bansa at magkikita na sila. Naramdaman niya yon sa puso niya. Nang dumating ang kanyang kabuanan, ay sinundo sila ni Nanay Martha ng dad niya upang doon na muna para kung sakali man manganak siya, ay may kasama siya. Sumama naman sina Nanay Martha dala ang iilang gamit, hanggang sa dumating na nga ang kanyang panganganak. Samantala si Daniel naman sa mga sandaling yun, tuluyan ang nakalabas sa ospital. 6 to 8 hours lang ang tinagal ng procedure sa kanyang operasyon para sa plastic surgery. At naging matagumpay naman iyon, pero kailangan niyang magstay sa ospital for fully healed, na tumagal ng 4 na linggo or buwan. Pero hindi pa dito nagtatapos, dahil kailangan niya pang bumalik sa ospital para sa consultation, hanggang sa tuluyang maghilom ang kanyang muka, at sa wakas, makalipas ang 6 na buwan. Heto na ulit si Daniel Ibarra, na wala ng peklat. Hindi niya na kailangan ng mahabang buhok, kaya pinagupit niya na rin iyon. Kung tititigan niya ang mukha niya ngayon sa salamin, ay ibang-iba na siya. Ang dating kinatatakutan nila na tila halimaw, ngayon ay masasabi niyang napakagwapo na. At excited siyang bumalik ng Pilipinas dahil sa nalalapit na panganganak ng kanyang pinakamamahal na asawa. Pagdating sa bahay ay napansin ni Daniel na walang katao-tao. Naisip niyang tawagan si Patricia, pero walang tugon. Dad, bungad niya nang sagutin ni Mr. Mendez ang kanyang tawag. Daniel, iho, good news. Masaya ring bungad sa kanya ng biyanan. Ano pong, nandito sa ospital ang asawa mo at manganganak na. Oh, saang ospital? Puno ng excitement niyang tanong. Hindi niya alam na advance nanganak ang asawa niya. Yun pa man din ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling bumalik ng Pinas. Agad namang sinabi ng biyanang lalaki ang address, kaya nagtaksi na lamang siya at dumiretso na sa nasabing ospital. Bitbit ang kanyang travel bag. Hindi na siya nag-abala pang pumasok sa loob ng bahay. Habang sa pagkakataong yun,
ay nasa delivery room si Patricia at sinasagawa ang operasyon upang ilabas ang kambal niyang anak sa sinapupunan niya. Ang mag-asawang Mendez naman ay nasa labas ng operating room kasama si Nanay Martha at inaabangan hanggang matapos ang operasyon ni Patricia. Kung paanong nininerbyo si Amanda, ay ganon din si Nanay Martha. Kapwa paikot-ikot ang dalawa sa pasilyo na tila hindi magkaintindihan. Kung minsan pa nga ay magkakasalubong ang dalawa. Si Mr. Mendez naman ay tahimik na nakaupo sa waiting area. Ano ba naman kayong dalawa? Kanina pa ako nahihilo rito. Pwede ba maupo nga kayo? Hindi na nakatiis si Dante at sinaway na si Nanay Martha at si Amanda. Sino ba kasing hindi ninervyusin, Aber? Kanina pa nasa silid yung anak ko. Kung kailan naman wala si Daniel, saka pa siya ng anak. Paruot parito pa ring tugon ni Amanda. Alam na ni Daniel na nasa ospital si Patricia at parating na siya. Kaya wag ka nang mag-alala. Tugon ni Dante. Nanlaki naman ang mga mata ni Amanda pagkarinig sa sinabi ng asawa. Si Daniel, dumating na. Anong sabi? Maayos na bang mukha niya? Wala na bang peklat? Amanda, successful man o hindi ang surgery, ay mananatiling si Daniel ang tingin ko sa kanya. May mabuting puso. Putol ni Dante sa sasabihin pa ng asawa. Napairap ang ginang at nagpalakad-lakad ulit. Hindi na nito sinagot ang sinabi ng asawa dahil totoo namang mabuting tao si Daniel. Pero masaya pa rin siya sa paparating na mga apo. Doon siya mas excited sa kambal. Maya-maya ay may isang lalaking nagmamadaling dumating at tila nagmamadali ito. Dad, Mom, si Patricia, kamusta siya? Tanong kaagad ni Daniel nang madatna ng mga magulang ng asawa sa labas ng delivery room. Dito siya itinuro ng information desk na napagtanungan. Ang lahat ay natigilan habang nakatitig sa lalaki. Wala na ang peklat nito sa muka. Wala na rin ang mahabang buhok na tumatabing sa muka nito. Isang ubod ng gwapong lalaki ang nasa kanilang harapan ngayon. Sir, salamat naman at bumalik ka na. Masayang wika ni Nanay Martha, na pinakamasayang nasilayan muli ang dating mukha ng amo. Tumango naman si Daniel at saka ngumiti. Diyos ko, napakagwapo mo naman pala Daniel. Patawarin mo sana ako sa masama kong pinakita sa'yo. Hindi ko akalaing. Napatakip pa ng bibig si Amanda at namimilog ang mga mata habang nakatitig kay Daniel. Nagkatawanan lamang si Daniel at si Mr. Mendez sa reaksyon ng biyanan. Masaya akong successful ang naging operasyon mo, Daniel. Malaking tulong yon para makabalik ka na sa dati. Tinapik ni Dante ang lalaki sa balikat. Salamat, Dad. Tugon naman ni Daniel. Doon bumukas ang pinto ng delivery room at lumabas ang doktor. Saka binati si Daniel sa pagdating ng kanilang kambal ng asawa. Sa kasiyahan ay napatalo ng mataas si Daniel. Hindi pa man na imumulat ang mga mata, ay naramdaman ni Patricia ang mainit na palad na nakakapit sa kanyang isang palad. Pamilyar din sa kanyang amoy na iyon ng asawa. Sa ibang dako ng silid ay maririnig ang tawanan at kwentuhan ng pamilyar na boses ng kanyang mga kaibigan. Dahan-dahan niya nang iminulat ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya ang nakangiting asawa. Ang kanyang napakagwapong asawa. Bumilis ang kakaibang saya sa puso niya pagkakita niya kay Daniel na hindi inaasahang darating at mabubungaran pagising niya. Ibang-iba ito sa Daniel na kanyang pinakasalan dahil wala na ang peklat nito sa muka sa kabilang pisngi. Ang peklat na pinandirihan niya noong una, napakakinis na ng mukhang yun ngayon. Good morning, love. Bati nito at dinampian siya ng halik sa labi. Daniel, nakabalik ka na at ang gwapo mo. Hindi niya maiwasang sabihin ang totoo sa asawa. Napakasaya niyang naging successful ang operasyon nito. Sulit ang pagtitiis nilang magkalayo ng ilang buwan. Ibang Daniel na ngayon ang nasa kanyang harapan. Napakagwapo nito. Iyon ang dating mukha ng asawa na nakita niya sa isang album. Or mas gwapo pa nga ito ngayon.
Awang ang mga labi niya sa pagkamangha sa asawa. Napangiti naman si Daniel sa nakikitang reaksyon sa mga mata ng asawa. Hindi ito makapagsalita, pero bakas ang kaligayahan nito sa mga mata. Awang ang mapupulang labi na kay sarap hagkan. Humaplos ang isang palad nito sa pisngi niya, kung saan dating may peklat. Naluluha na ito nang magtama ang paningin nilang dalawa. Wala na, love. Wala ka ng peklat. Hindi maiwasang sabihin niyon ni Patricia. Mahigpit itong yumakap sa kanya. Thanks God, successful ang surgery mo. Sa tuwa ay napaluha ang babae. Hey girl, kakapanganak mo pa lang, baka mamaya masundan agad ah. Lalo na ngayong gwapo na tong si Daniel. Sana all na lang talaga ako. Boses ni Joyce na nununodyo. Nakalimutan niyang naroon pala ang mga kaibigan niya. Napabitiw siya sa pagkakayakap sa asawa, bago napatingin sa mga ito. Okay lang yun, Joyce. Kahit naman sino, payag na masundan agad ang kambal, kung ganyan ba naman kagwapo ang asawa. Segunda naman ni Kathy. Naghagal pa ka ng tawa ang dalawa niyang kaibigan, saka nag-apir. Magugulat na lang tayo, wala pang 2 buwan, nagsusuka na naman yan si Patricia. Tatawag sa atin at ibabalitang may kambal na naman sa tiyan niya. Wika ni Joyce na ikinatawa niya. True ka dyan, nakaapat na si Patricia tapos tayong 2, wala pa rin. Segunda ni Kathy. Napuno ng tawanan ng silid na yon dahil sa kalokohan ng mga ito. Ang baby natin, love, nakita mo na ba sila? Tanong ni Patricia kay Daniel. Tumango ito. Oo, love, nasa nursery. Si Mom at Dadang nagbabantay sa kambal. Si Nanay Martha naman nauna na sa bahay para ayusin ang room nila. Masayang tugon ni Daniel. Inalalayan pa siya nitong makaupo sa kama. Isinandal siya nito sa headboard ng kama para hindi siya mahirapang kumilos. Nandito na ang mga baby! Kasabay ang matinis na boses ng kanyang ina, ang pagbukas ng pinto. Napalingon sila nang pumasok ang parents niya. Kasunod ang 2 nurse na siyang may hawak sa kanilang baby. Nahinto ang tawanan ng 2 kaibigan sa kinarga ang baby nila. Ang isa'y itinabi sa kanila ni Daniel. Ang cute nilang 2, manang-mana sa akin, napansin niyo ba? Pagmamalaki ng mom niya. Opo tita, kuhang-kuha po ninyo ang matangos na ilong. Si Joyce ang sumagot. Hindi lang ilong kundi kilay, tignan niyo naman oh. Naku, kapag naging dalaga ang princess ko, sigurado kong napakaganda nito. Pagmamalaki ng mommy niya. Babae at lalaki ang anak nila at pinangalanan nila itong Princess Marie at Prince David. Wala pang 1 linggo ay na-discharge na siya sa ospital. Ang mommy niya ay nag-hire ng tig-iisang yaya ng kambal. Para nga naman daw hindi na siya mahirapang mag-alaga. Madalas din ito sa kanila na kung minsan ay dinaraanan ng kanyang ama sa bahay. Gustong-gusto nito ang mga apo. Kaya naman nakikinikinita niya na ang pagiging spoiled ni Princess. Hindi pa man ito lumalaki. Kumusta sa office? Tanong ni Patricia. Abala si Daniel pagpasok niya sa silid nilang mag-asawa. Kagagaling niya lamang sa silid ng kanilang kambal. 1 buwan pa muna ang pinalipas ni Daniel bago tuluyang bumalik sa trabaho. Para sa muli ay palitan ng pwesto si Mr. Suarez dahil nga ay gusto nang mag-retire ng matanda. Laking gulat din ng ibang shareholders nang makita siya, lalo na si Mr. Delay, na una pa lang ay tutol na sa kanyang pamumuno. Kaya bilang siyang pinakamalaking share sa kumpanya at CEO, ay mas pinili niyang alisin sa kumpanya si Mr. Delay dahil sa pinakita nitong ugali na hindi makatarungan, lalo na sa panguhusga sa panlabas na anyo ng isang tao. Laking pagsisisi naman ng lalaki, pero buo na ang desisyon ni Daniel, lalo na at mas maraming naghahangad na makapasok sa kanilang kumpanya na alam niyang totoo ang hangarin. Tama ba ang ginawa ko na inalis ko si Mr. Delay, love? Wika ni Daniel matapos niyang maikwento sa asawa ang kanyang desisyon. Oo, love, dahil yun ang mas makakabuti sa kumpanya, lalo pat hindi siya tumitingin sa patas na paraan.
Dapat ay walang diskriminasyon sa bawat isa. Dapat ay lahat pantay-pantay. Mahirap ka man o mayaman, may kapansanan ka man o wala. Dahil ang totoo, hinding-hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo, Daniel. May peklat ka man o wala, para sa akin ay ikaw pa rin yan. Yung lalaking una kong minahal at gusto kong makasama habang buhay. Pahayag ni Patricia. Dahil dito ay mahigpit na niyakap ni Daniel ang asawa. At pinangakong ito lang din ng mga anak niya ang mamahalin habang buhay. Sa 4 na taong pamumuno ni Daniel sa company, ay naging matagumpay ito. Yun ang isang bagay na pinagdiriwang nila ngayon. Isang party para sa katuwang niyang bumuo ng company. Pasasalamat para sa mga taong hindi siya iniwan sa mga panahong pakiramdam niya ay nag-iisa siya at kailangan niya ng kasama. Sa mga taong hindi siya hinusgahan sa kanyang kahinaan. Isa na rito si Mr. Suarez, na magpahanggang ngayon ay patuloy siyang ginagabayan kahit wala na ito sa kumpanya. Sabi nga ay hindi kailanman mababayaran ang utang na loob dahil para kay Daniel, araw-araw niya yung tatanawin sa tinuring niya ng ama. Congratulations, Daniel. Congrats, Mr. Ibarra. Ang lahat ay kinamayan siya at binati. Masaya namang tinugon ng ngiti ang lahat ni Daniel. Nagtungo rin siya sa gitna ng mga panauhin at nag-iwan ng mahabang speech bilang pasasalamat para sa mga naroon. Bawat isa ay masaya sa kanilang pagtitipon. Habang si Patricia ay nakangiting pinapanood ang asawa, na masayang nakikipagkwentuhan sa mga business partners nito. Si Daniel ang sentro ng mga naroon. Sobrang saya ng kanyang asawa sa mga sandaling yun, na dapat lang naman. Si Daniel na yata ang nakilala niyang may pinakamabuting puso. Hindi lang sa pamilya, kundi pati na rin sa mga taong nakakasama nito. Hindi niya lang minahal ng sobra ang asawa, kundi hinangaan niya ng buong puso. Mabuting asawa, ulirang ama sa kanilang mga anak at mabuting kaibigan. Mabait na boss sa mga tauhan nito. Lahat ng magagandang katangian ay nakikita niya sa asawa. Kaya kung anumang tagumpay ang narating nito, yun ay dahil may mabuting puso ang lalaki. Matapos nitong harapin ang mga panauhin, ay nagpaalam naman ang asawa sa lahat. Saka siya nilapitan ng nakangiti. Nag-aalala marahil ito na wala siyang kausap simula pa kanina. Masaya naman siyang masaksihan ng pagiging matagumpay ng asawa dahil alam niyang kasama siya sa anumang nakamit nito sa buhay. Hi love, bored ka na ba? Masuyo siya nitong tinabihan. Ang gwapo nito lalo na sa mga ngiting iyon. Congratulations love! Nakangiti niyang bati. Bahagya nitong inilapit ang muka sa kanya matapos tumabi sa pag-upo. Thanks Patricia. Dahil sa'yo kaya naging matagumpay ako. Binampian pa siya ng halik sa pisngi ni Daniel. Tinapik niya ito sa braso. Ang daming tao, baka isipin nila nagpapainggit tayo. Natatawang wika niya. Natawa naman ito. Paano sila maiinggit? Lahat ng mga yan, happy ang love life. Halika. Inalalayan siya nitong tumayo sa kinauupuan at dinala sa gitna. Humalo sila sa karamihan ng mga tao at hindi niya mahulaan kung ano ang gagawin ni Daniel. Yun pala'y isasayaw lang naman siya sa gitna. Nang mapansin sila ng mga naroon, ay kanya-kanyang dala ng mga partners saka isinayaw din sa gitna. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Kindat sa kanya ng asawa at bahagya pa siyang hinapit sa baywang. Kinikilig naman siyang yumakap sa asawa habang isinasayaw nito. Pasado 11:00 ng gabi sila na unang umuwi galing sa party. Iniisip kasi nila ang kanilang kambal na anak. Bagaman sanay na maiwan sa mga yaya nito, ay sinisigurado ni Daniel na walang pagkukulang sa dalawang anak. Kung ang karamihang magulang ay nawawala ng oras kapag busy, si Daniel naman ay naglalaan ng oras para sa asawa. Every weekend ay inilalabas nila ang mga bata upang mamasyal. Naroong nanonood sila ng sine at kumakain sa labas. Or kung hindi man ay nagtungo sila sa bahay ng mga lolo at lola ng kambal, na gustong-gusto din naman ng mga bata.
Good night. Hinalika ng mag-asawa ang kambal nilang anak na ngayon ay natutulog na. Magkasama ang dalawa sa iisang kwarto, pero magkakahiwalay ang mga ito sa kama. Parang kailan lang nang inilabas ito ni Patricia, pero ngayon ay malalaki na. Ilang sandali nilang sinamahan ng mga anak sa silid, bago nila napagpasyang matulog na rin. Bala kong magbakasyon tayo sa isla at iparenovate ang mansyon. Ano sa palagay mo, love? Habang papasok ang mag-asawa sa silid ay saad ni Daniel. Payag ako, tiyak matutuwa ang mga bata sa bakasyong naisip mo. Gusto ko sana isama sila mom at dad para makapagbakasyon din ng dalawa, lalo na si dad na puro na lang trabaho. Aniya. Magandang ideya, love, para magkakasama tayo ng matagal. Hindi naman sila mabuboard dun dahil maganda ang lugar. Malambing na yumakap si Patricia kay Daniel. Sakto at narating na nila ang silid. Isinara naman ng lalaki ang pintuan. Kailan naman yun? Ang tagal na nating hindi nakakapagbakasyon dun. Alam mo, bigla kong namiss ang isla. Naalala ko kasi yung magagandang moment natin dun. Humahagikik pa si Patricia na tila kinikilig. Mahinang natawa si Daniel. Naalala niya nung una niyang pinakilig ang asawa. Tatapusin ko lang this week lahat ng gagawin ko sa office. Parang sekretary ko na lang bahala sa iba. At sa weekend ay magbabakasyon tayo. Okay ba yun, love? Masuyong kinintala ni Daniel ng halik ang pisngi ng asawa. Siguradong matutuwa ang mga bata kapag nalaman nila bukas ang tungkol sa bakasyon. Pahilang dinala niya ang asawa sa higaan. Pero niyapo siya ni Daniel at malambing siyang tinitigan. Naging seryoso ang bawat salita nito. I love you, Patricia, and thank you so much. Naging maramdami na saad ni Daniel. Bagaman madalas niyang marinig ang mga katagang yun, ay para bang musika pa rin sa kanyang pandinig sa tuwing sasabihin niyo ni Daniel. Napasinghap na lang siya nang halikan siya nito sa labi, bago pa man siya makasagot. At buong puso niyang tinugon ang halik ng asawa. 1 month ang bakasyon ng buong pamilya sa isla, kasabay ang renovation ng mansyon. Kasama din nila sina Kathy at Joyce, na ngayon ay may sarili na ring pamilya. Ready na ang food! Kids, halina kayo! Sigaw ng kanyang mommy, nakatuwang ng maid mag-prepare ng almusal. Nasa gilid sila ng dalampasigan ngayon, kasama ang mga batang naglalaro at nag-aahabulan sa malapit na dagat. Tama ang sinabi niyang mag-i-enjoy ang mga ito dahil gusto ni Princess na sa isla na sila tumira. Pero syempre hindi pwede dahil may trabaho sa syudad ang kanyang asawa. Isa-isa nang dumulog sa hapagkainan at magkasalo silang lahat na nag-almusal habang may napakagandang view. Para sa kanilang mag-asawa, ayun na ang pinakamasayang pagkakataon sa kanilang buhay na magkakasama silang lahat. At babaunin nilang dalawa sa alaala hanggang sa kanilang pagtanda. Napakahiwaga talaga ng pag-ibig. Lahat ay hahamakin mo, masunod lang ang sinisigaw ng ating puso. Gaya ng kwento ni Daniel at Patricia, pinatunayan nila na wagas ang kanilang pagmamahalan. Patunay ang pagdating ng kambal nilang anak na mas lalong nagbigay kulay sa kanilang pagsasama. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana'y muli ninyo kong samahan sa mga series story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.